Mga biday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, naka-strike po, mga kabida. Ito hong si Malu Tikia, laban ho dito kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos at dito ho kay Undersecretary Claire Castro, mga kabida. Strike 2. Okay? Ang ginawa ho ni Miss Malu Tikia, mga kabida. Ito po ay patungkol ho sa usapin, mga kabida, ng pakikipagdialogo po. Okay? Ito hong bukas daw ang Pangulo sa pakikipagdialogo kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, for the sake of unity. Ayan, unity. Bakit ngayon lang po, mga kabida? Okay, pagkatapos po ng lahat, yung pahirap, political persecution, ganun na po yung tunada po ng Malacanang, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito hong balita ang balita ngayon, mga kabida. Ang sabi po dito, pagkatapos mong balahurain ang mga Duterte, sake for unity? Ito yung tanong, mga kabida, ni Miss Malu Tikia, po. Umani ng reaksyon ang pahayag ng Malacanang na bukas umano si Pangulong Marcos Jr. sa pakikipagdialogo for unity sake matapos itong punahin ng kilalang political strategy o strategist na si Malu Tikia. Ang naturang pahayag ay unang inilahad ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na nagsabing bukas ang Pangulo sa anumang diskusyon maging sa Vice Presidente alang-alang sa pagkakaisa. Ayun. Ngunit mariing kinwestiyon ito ni Miss Malu Tikia. Okay, ito yung sinabi po ni Miss Malu, mga kabida. What a crap! Pagkatapos nyong bastusin ang lahat, ngayon unity naman. Pagkatapos mong balahurain ang mga Duterte sake of unity. Ayon po kay Tikia, mahirap umanong isulong ang tunay na pagkakaisa kung ang mga naging galaw at pahayag ng administrasyon ay taliwas sa mensahe ng respeto at rekonsilasyon. Ayan, mga kabida. Yun yung observation po, mga kabida. Parang hindi ho synchronize yung mga sinasabi po ng Malacanang, sinasabi po ng Pangulo, at dun ho sa ginagawa po ng administrasyon, mga kabida. Alright? Para bang meron pong conflict, okay, sa kanila hong galaw at saka salita, mga kabida. Ang reaksyon ni Tikia ay sumasalamin sa patuloy na init ng tensyon sa pagitan ng kampo ng Marcos at Duterte sa gitna ng mga isyong politikal at pambansang usapin. Ayan. So, yun po, mga kabida. Strike 2. Okay? Naka-strike 2 ito hong si Miss Malu Tikia. Okay? Una po, strike 1 si Pangulong Marcos. Pangalawa po, ito hong si Undersecretary Claire Castro, mga kabida, dahil ho dito sa bukas daw ang Pangulo sa pakikipagdialogo po, mga kabida, kay Vice President Sara Duterte. Although na vlog ko na ito last time, mga kabida, pero dito ho sa criticism, ni Miss Malu Tikia, dito ho sa openness po ng Pangulo na makipag-usap kay VP Sara alang-alang po sa unity, pagkakaisa, mga kabida, tila hindi ito nag-sink in, kay Miss Malu Tikia. Kasi po, unang-una po, damage has been done, mga kabida, sa aking pagkakaintindi doon ho sa mga sinabi po ni Miss Malu, mga kabida. Kasi unang-una po, yung pinakamalaking damage na ginawa ho ng Marcos administration, sa mga Duterte, mga kabida, ito hong pag-aresto ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang pinakamatindi, yung pagdala ho sa kanya, dun po sa The Hague, Netherlands, sa International Criminal Court, mga kabida. Ang tingin ho ng mga Duterte ho dito, parang pag-traitor ito, sa bayan, ang ginawa ho ng Marcos admin. Kaya ang push po ng mga Duterte dito, mga kabida, yung ginawa daw ng Marcos administration, isang uri po ng extraordinary rendition, mga kabida. Ang ibig sabihin po, isang pagsuko ho, mga kabida, sa dating Pangulo doon po sa The Hague, Netherlands.
at pagsuko ho sa soberenya po ng Pilipinas, mga kabida. Okay? Di bali yung mga panggigipit na ginawa ho kay Vice President Sara Duterte, kasi unang-una, kayang-kaya yon ng Vice Presidente po, mga kabida. Look, tingnan po natin ano po nangyari ho kay VP Sara, di ba? Tumayo pa rin kahit na po sa ginawa hong panggigipit sa kanya ng mga kaalyado po ng Marcos administration, katulad na lang po, mga kabida, dun ho sa mga ginagawang investigasyon. Okay, laban sa kanya, yung mga paratang po, mga kabida, na hindi naman kaya hong isubstantiate ng mga kritiko ng mga Duterte. Okay, katulad na lang po yung sinabi po ng mga kritiko po sa kanya na kurakot daw, corrupt ito hong si Vice President Sara Duterte dahil ho meron pong misuse of funds doon ho sa kanyang confidential funds. Hindi po alam ng mga kritiko ng mga Duterte, ni Vice President Sara Duterte, na meron na pong pahayag ito hong COA, Commission on Audit. Kung saan po sinabi po ng ahensya po, mga kabida, na wala hong problema yung confidential funds ni VP Sara, Okay, pero hindi pa rin nila pinakinggan yon. Kasi po, ang nasa kanilang objective agenda po, mga kabida, is kailangan ho nilang sirain ito hong si Vice President Sara Duterte by hook or by crook. Okay? Kasi po, alam po nila, mga kabida, na delikado po yung kanilang posisyon. Okay? Kung sakali hong mananalo ito bilang Pangulo po ng Pilipinas come 2028. Kaya ngayon pa lang po, kailangan ho nilang sirain ito, mga kabida. Pero naaawa lang po ako sa kanila, kasi po hindi ho nila ginawa at hindi po nila nagawa. Okay? Hanggang ngayon, nakatayo pa rin si Vice President Sara Duterte, Yun yung tatak Duterte, Okay? Kahit na po ilang grupo, ilang tao ang gumipit po sa kanya, mga kabida, pero wala ho silang nagawa. They still failed, to do that, mga kabida, na sirain, pabagsakin si Vice President Sara Duterte. And since wala ho silang nagawa, okay, lahat ng mga strategy ho nila, mga kabida, palpak. Okay? Eto na, yung kanilang strategy po, Okay? Kumbaga sa famous na kataga po, mga kabida, if you cannot beat them, then join with them, mga kabida. Alright? Kung hindi mo kayang patumbahin yung kalaban mo, so, umanib ka sa kanila. Gagawa ka ng strategy, para po makumbinsi mo yung kalaban mo. Okay? Yun yung ginagawa po ngayon, ng Marcos administration, since sila po ay failure doon ho sa kanilang gusto hong gawin laban ho kay Vice President Sara Duterte. So ito yung nakita ko nilang strategy, mga kabida. Okay? Pakikipag-dialogo, pakikipag-usap po kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. At ang ginagamit po nilang dahilan dito for the sake of unity. Okay? And do you think kakasako dito si Vice President Sara Duterte? Matalino po yon, mga kabida, Alam po niya kung ano po yung pakay ho ng move na yon. Diba? So, I don't think kakagat ho si VP Sara dun ho sa gusto ho ng Administrasyong Marcos, mga kabida, na makikipag-dialogo, po. Unang-una po, damage has been done already, mga kabida. Okay? Hindi na ito may babalik pa. Hindi na po ito marirepair pa, mga kabida, Katulad na lang po yung pagpapabalik dito sa Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho kaya po ng Marcos administration yan. Kasi unang-una po, wala na pong jurisdiction ang gobyerno po ng Pilipinas kay Pangulong Duterte, mga kabida. Okay? It's up to the International Criminal Court. Depende na po yan sa ICC kung ibibigay ba, ibabalik ba dito sa Pilipinas ito kung si Digong. Kasi po, as far as I know, mga kabida, at alam po ng lahat, the jurisdiction over former President Rodrigo Duterte has been acquired by the International Criminal Court. Kahit na po yung Korte Suprema po natin, mga kabida, wala hong
kapangyarihan at jurisdiction, ano, para pabalikin ho dito sa Pilipinas ito hong si dating Pangulong Digong, ano, sa pamamagitan po ng habeas corpus, ano, mga kabida. Nasa ICC na po yung bola eh, ano. So, depende na po yan sa kanila. O meron man talagang effort ito hong Marcos administration para lang po mag-negotiate ang pagpapabalik po kay Digong dito sa Pilipinas. Okay? So, it's up to the International Criminal Court pa rin, ano, mga kabida. Pero para sa akin, I don't think so. Ano? Hindi ho pagbibigyan yan, ano, ng ICC. Kasi unang-una po, mawawalan na po, mga kabida, ng significance ito hong ICC kung ibibigay po nila, no, ito hong si dating Pangulong Duterte. Para ho maging significant ang ICC, mga kabida, kailangan mananatili ho si Digong dyan po sa kanilang custody. Kaya nga hindi po pinagbigyan po, mga kabida, ng International Criminal Court, ano, yung kahilingan po ng kampo po ni Digong na pansamantalang makalabas po, mga kabida, sa pamamagitan po ng interim release. Kasi the moment, okay, na mawala itong si Digong sa custody po, mga kabida, ng ICC, magiging irrelevant na po ito hong ICC, mga kabida. Kasi po, para ho sa impormasyon po ng lahat, ang kaso na lang po ni Digong ang meron ito hong International Criminal Court, mga kabida. So kung mawala ito, okay, shall we say, mapawalang sala si Digong, mga kabida, pagbibigyan yung mga kahilingan po ng kampo po ng dating Pangulo, magiging insignificant at irrelevant na po ito pong International Criminal Court. Alright? Para ho sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.